Tila pinaglaruan ng tadhana itong ating bidang dalaga. Ipinanganak ng hindi makapagsalita, ginaasapan ng mga ba. Mapasa kanya pa kaya ang katarungan? Sa loob ng 24 na taon, tahimik at payapa ang mundong ginagalawan ng dalagang tatawagan natin sa pangalang Mildred. Isinilang siyang hindi nakakapagsalita at hindi nakaririnig. Sa kabila ng kanyang kalagayan, desidido pa rin daw siyang matapos ang kanyang pag-aaral. Pero ayon sa ina ni Mildred na itatago namin sa pangalang Elena, dahil sa hirap ng buhay ay napagkaitan na rin ng edukasyon ang kanyang anak. Yung pong sinusweldo namin sa araw-araw, kumbaga sa sapat lang po sa pang-araw-araw din na binibigay ko sa magulang ko dahil wala na rin po akong tatay. Kasi po, single parents lang po ako. Kumbaga sa ako lang po yung talagang nagpalaki sa kanya. Makikipagtinda lang po kami sa tiyahin. Karinderya, mga lutong ulam, tsaka po kalamig. Ang masaklap, hindi lang pala ang pagiging pipi at bingi at maging ang kawalan ng edukasyon ang nagpapabigat sa damdamin ni Mildred. Isang matinding dagok kasi ang dumating sa kanyang buhay nung taong 2005 nung siya ay 17 taong gulang. Ang dating tahimik niyang mundo, tila na bulabog ng isang bangungot. Sa magkakaibang pagkakataon, 2 beses daw siyang pinagsamantalaan nung 17 taong gulang pa lang siya. Ikaw, nung ginanon ka, nung lalaki. Sa tulong ng isang guro sa sign language, nakipag-usap kami kay Mildred. Dito, ibinahagi niya kung paano daw siya hinalay na magamang Edwin at Ronald Pineda. Nung naliligo na ako sa bahay namin, may kumakatok. Wala akong bra, tapos nakaubad ako. Inila ka niya sa buhok. Tinutukan ka. Pinahiga ka niya. Pinawer sa kanya. Hindi naman namin lubos na nauunawaan ang bawat senyas ni Mildred. Tila kulang ang 7 taon para lubos niyang makalimutan ang bawat detalye ng di umano'y pangahalay sa kanya. Pati ang itsura ng mga sospek pilit niyang inilarawan sa amin. Si Ronald daw yung lagi naninigarilyo, tapos si Edwin, lasenggo. Parang siga daw si Edwin. Sa pamagitan din ng senyas, ipinarating sa amin ni Mildred na hindi siya nagsumbong dahil daw sa pagbabanta sa kanyang buhay. Sabi niya, huwag kang magsusumbong, papatayin ka namin. Sabi daw sa kanya. Kasi po napapansin namin na yung baby niya, ba't parang namaga. Tapos siguro po ay masakit, kumikirot na. Nagsumbong na po siya doon sa tiyahin ko. Hindi po siya nagsumbong sa akin. Yung sugat na, yung parang, po siya, yung parang may langib-langib na sugat talaga. Nang malaman ni Elena ang umano'y pangahalay sa kanyang anak, agad daw siyang nagpa-blatter sa pinakamalapit na barangay. Kahit po sa inyong magulang, kahit na hindi po siya nakakapagsalita, nagaganunin yung anak mo. Talaga pong masakit Isa pa, hindi naman po talaga dapat naranasan ng batang ganun na pipi na nga pagsasamantalahan pa. Umaksyon naman ang police station ng lungsod ng Olongapo. Agad inaresto ang mag-ama ng positibong maituro ni Mildred ang dalawa. Lumapit kami kay Kapitan, sinamahan po kami. Tumawag po ng pulis. Dumating naman po yung pulis. Ngayon po, umakyat po kami sa building. Itinuro po niya na kung sino ang nang-rape sa kanya. Hinuli po ng pulis yung 3 na yun. Pinulong po nila. Tapos po, hindi ko po lang kung isang araw o nakita namin nandoon na sa harap ng building. Ayon sa mga dating umawak ng kaso, nakulong ng ilang oras sa mga sospek pero nakalaya din agad dahil 3 araw na ang nakalilipas nang may sagawa ang di umano'y pangahalay sa biktima. Pero pinakawalan din kasi hindi na principle ng hot pursuit yung nangyari dahil 3 days na nga yung nakalipas after the commission of the crime. Naging mailap man ang katarungan kay Mildred sa paglaya ng mga sospek, pilit na nagsimulang muli ang mag-ina. Lumayo sila sa Olongapo at sa ibang bayan na nanirahan. Taong 2005 pa nang bumaba ang warrant of arrest sa mga suspect na sina Edwin at Ronald Pineda. Ayon sa warrant of arrest, sinampahan ng kasong sexual abuse o paglabag sa Section 5 ng Republic Act 7610 ang magamang suspect.
Pero tila naging mailap pa rin ang katarungan para kay Mildred noon. Ang Olongapo City Police, ang unang may trabaho niyan. Nagtago na yung suspect, hindi na nila na-locate. Pero 7 taon man ang lumipas, hindi nauwi sa wala ang pagpupursige ng Intelligence Division ng Region 3. Mula sa lungsod ng Olongapo sa Dinalupian, Bataan, paunti-unting nakakuha ng impormasyon ang pulisya tungkol sa magamang akusado. Na-locate namin yung mga suspect sa pagkipagtulungan ng mga barangay intelligence network namin na nakabase o nakatalaga dun sa area na yon. Napakagandang balita po nun. Kumbaga sa ano po, na ano po yung dibdib ko na napakatagal na pong kaso na buklat po ulit. Kaya naman agad nagsanib puwersa ang pulisya ng lalawigan ng Bataan, lungsod ng Olongapo, Campo Libas at investigador para ihain ang warrant of arrest ng magama. Sa boundary ng lungsod ng Olongapo at Dinalupian, Bataan, unang nagtipon-tipon ng mga operatiba para mag-briefing sa gagawing operasyon. Baka naman mag-sign na gano'n, mag-sign talaga. Hindi nagtagal, umusad na ang grupo papunta sa target area. Sa may sakayan, dun, ayon sa information ng mga barangay intelligence network, personnel namin doon sumasakay, doon nila laging sumasakay na magkasunod. Mauuna yung ama or yung anak, vice versa yon na magkasunod sila. Matyagang naghintay ang mga operatiba sa paligid ng lugar. Bandang alas 7:30 ng umaga, naging alerto na ang mga pulis. Maya-maya pa, namataan na nila ang suspect na si Ronald, anak ng isa pang suspect na si Edwin. Kaya agad nila itong inaresto. Tatay mo, nasa tatay mo. Nasa taas pa? Nasaan na? Nasaan ang tatay mo? Pero walang Edwin na sumulpot sa sakayan. Hindi pa rin sumuko ang mga operatiba. Sinubukan nilang puntahan ang tinutuluyang bahay ng pamilya ni Edwin. Dinala namin yung suspect sa bahay nila sa may barangay Roosevelt na katabi din ng pinaghulihan sa kanya na barangay Tipo na sa Sakupan ng Hermosa. Dahil para magpakasakali lang na nandun yung tatay niya sa may bahay nila. Iwanan to ah. Ah, kasi Rodan. Ano yung sarap? O, nito? Ano yung sarap? Di ba ikaw yan? Asan si tatay mo? Pero wala nang Edwin na nagpakita. Saan si tatay mo? Asan nagtatrabaho yung tatay mo? Hindi ko nga po alam eh. Nasaan nga eh? Isa hindi ko talaga po alam eh. Hindi ko alam po lang sasabihin ko sa inyo eh. Kasalanan kuya eh. Kuya! Kaya nga po, una. May warrant of arrest. Dali lang. May warrant of Sandali arrest. lang po. Makinig po kayo, ha? Hindi namin sinasaktan ng pamangkin niyo. Ha? Makinig kayo sa akin. Wala naman po silang warrant. Ay, wala naman po silang kasalanan. Oo, so wala naman po silang kasalanan eh. Pagdating sa bahay na mag-anak, bumuhos ang damdamin ng pamilya ng suspect. Wala naman po eh. Wala naman po yung asawa. Huwag sa walang gibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin yung pabor sa iyo. Ano bang hukuman? Ikaw ay mayroong ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol mo na iyong pinili. At kung wala kang kakayanan nito, ay pagkakalob sa iyo, nauuna ba ito? Bitawan nyo. Kasama kami lahat. Hindi po siya. May warrant yan! Kasama siya.
Opo, alam ko po yun. Harapin ko naman po eh. Kasi wala po pera siya po eh. Tatakot po ako makulong eh. So parang walang nalabag na batas o karapatan ng suspect dahil bago siya, nung hinuli na siya, binasahan siya ng Miranda Doctrine at may warrant naman siya na hawak-hawak namin. Dalawa sila mag-ama. Dinilagat sa korte sa lungsod ng Olongapo ang akusado at saka idiniretso sa presinto. Sa pamamagitan ng pagsenyas, kinumpirma ni Mildred nang inarestong si Ronald ang isa sa mga humalay sa kanya. Maya-maya pa tila binasag na ni Mildred ang ilang taong pananahimik. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang haharapin ni Ronald ang kaso laban sa kanya at tanging korte na lamang ang magpapasya kung siya'y inosente o may sala. Pansamantala munang ma-detain siya doon sa Police Station 1, detention cell. Habang hinihintay yung pagpiyansa niya o yung court order na ililipat na siya, i-commit na siya doon sa Bureau of Jail Management sa Olongapo City Police, Olongapo City Jail. Bagamat nahuli na si Ronald, galit pa rin ang umaalingaw-ngaw sa puso ni Mildred. Hindi daw niya makalimutan yung ginawa sa kanya kasi napagbabanda eh. Sinabunot pa daw siya. Tinutukan siya ng kutsilyo. Galit din daw ang nararamdaman niya para sa ama ni Ronald na si Edwin, lalo't hindi pa siya kasamang nahuli ng mga pulis. Kulang pa po, ang gusto po talagang maano namin, yung ama. Dahil po talagang siya po ang sumira sa ng anak ko. Hindi pa man ganap ang katarungan para kay Mildred, hihintayin daw nilang taktang oras para mahuli rin si Edwin. Wanted si Edwin Pineda kasi may nakabindi siyang warrant of arrest. Sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan ni Edwin Pineda, tumawag lamang sa Intelligence Division ng Philippine National Police Region 3 sa numerong 045-860-2958 o maaari ring tumawag sa tanggapan ng investigador Sumbungan ng Bayan sa numerong 928-4713. Sa pagkakakulong ng isa sa mga sospek na si Ronald, kahit papano'y tila natutukan ang kalbaryong pinagdaanan ni Mildred sa loob ng 7 taon. Nakalalaya pa man ang isa pang salarin, nananatiling buhay ang pag-asa na mag-anak na sa lalong madaling panahon hindi magiging pipi o bingi ang katarungan. Hanggat may namali, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador